Hindi madalan ngayon na malaking sasakyan ang isang tulay sa Cebu na nagkabitak-bitak na. Una na raw yang sinira ng bagyo noong 2021 pero mas lumala pa ngayon. Nasa frontline ng balita si John Roa ng News 5 Visayas. Ito ang Tangil Tapon Bridge sa Dumanhog, Cebu. Bitak-bitak na ang ilalim. Pinangangambahan tuloy itong masira. Kaya naman, pansamantala nang isinara ang tulay sa mga malalaking sasakyan, gaya ng bus at six-wheeler pataas. Ang bus na ito, nadaraan sana ng tulay, nag-U-turn na lang. Hassle yan sa marami. Ito kasi ang nagdurugtong sa bayan ng Dumanhog at sa pantalan ng Tangil para makapuntang Negros. Yung malalayo ang biyahe, iikot pa sila doon sa Barili. Ang iba, hanggang dito na lang. Yung ibang pasahero namin, hanggang dito na lang. May diversion road naman na pwedeng daanan, pero isang oras pa ang aabutin papunta roon. Kaya ang pasaherong si Tate Alfredo, bubaba na lang ng bus para maglakad. Hindi naman sila malapos dito, di makalapos dito. Bakla hanggang tapos. Salapan. Para maagian na yun na. Ayon sa Dumanhog LGU, nagkaroon ng bitak ang tulay matapos hagupitin ng bagyong Odette ang Cebu noong 2021. Sa ngayon, light vehicles lang ang pwedeng dumaan dito. Sinusuri na rin ito ng mga engineer para sa magiging assessment ng DPWH. Pero kung si Dumanhog Mayor Gungun Hika ang tatanungin, hindi na ito madadaan sa rehabilitation. Kailangan na raw ng bagong tulay, bagong proyekto na kailangang punduhan. Dapat i-close na talaga yon. Kasi nag-subside na eh. And nakita mo, big cracks. May investigation na yung DP7, may investigation na yung DPWH Regional Office that it is not fit anymore. Anytime it will collapse. Sang-ayon naman dito sa Cebu Governor Pambari 4. We're still waiting for report from DPWH. Nagbabalita mula sa frontline, John Roa, News 5 Visayas. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.